Sa Pilipinas, madalas balewalain ang ubo at sipon bilang simpleng karamdaman, ngunit sa katotohanan ay maaari itong magdulot ng seryosong komplikasyon tulad ng pulmonya, lalo na sa mga bata at matatanda. Sa harap ng pabago-bagong panahon at lumalalang polusyon, nagiging mas mabilis ang pagkalat ng mga sakit na ito, kaya mahalagang maging mulat at maagap ang bawat Pilipino sa pag-iwas at paggamot nito. Buti na lamang may mga katutubong halamang gamot tulad ng lagundi, oregano, at luya na maaaring makatulong sa pagpapagaling at pagpapagaan ng sintomas ng ubo at sipon. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang lagundi, oregano, at luya, mga halamang gamot na kilala sa kanilang kakayahang makatulong sa pag-alis ng ubo, pagpapaginhawa ng lalamunan, at pagsuporta sa kalusugan ng paghinga. Samahan ninyo kami habang mas pinapalalim natin ang kaalaman kung paano makatutulong ang mga simpleng halamang ito sa ating pang-araw-araw na kalusugan. Siguraduhing panoorin mo ito hanggang dulo dahil may isang mahalagang kaalaman tungkol sa mga halamang ito na maaaring magbago sa paraan ng pag-aalaga mo sa iyong kalusugan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga kilalang halamang gamot sa Pilipinas, ang oregano, lagundi, at luya, at kung paano sila nakakatulong sa paggamot ng ubo at sipon. Hindi lang natin tatalakayin kung ano ang mga ito, kundi pati na rin kung saan sila matatagpuan, paano gamitin, at ano ang mga dapat tandaan upang maging ligtas at epektibo ang paggamit sa kanila. Sa kulturang Pilipino, matagal ng bahagi ng pang-araw-araw na buhay ang paggamit ng halamang gamot. Bago pa man naging madali ang pagpunta sa botika, umaasa na ang ating mga ninuno sa kalikasan upang gamutin ang karaniwang karamdaman. Isa sa mga pinakakaraniwang sakit na nararanasan ng maraming tao ay ang ubo at sipon, at dito pumapasok ang tatlong halamang ito, oregano, lagundi, at luya na kilala sa kanilang kakayahang magbigay ginhawa sa paghinga at lalamunan. Simulan natin sa lagundi. Ang lagundi ay isang halamang palumpong na karaniwang tumutubo sa mga tropikal na lugar gaya ng Pilipinas. Kilala ito sa kanyang dahon na kadalasang nakaayos sa 5 bahagi, kaya minsan tinatawag din itong five-leaved chaste tree sa ibang bansa. Kapag nadurog ang dahon nito, mapapansin ang bahagyang mabango at herbal na amoy, isang indikasyon na may taglay itong mga natural na kemikal na may benepisyo sa kalusugan. Sa siyensya, ito ay tinatawag na Vitex negundo. Ngunit sa konteksto ng kulturang Pilipino, mas kilala ito bilang isang subok at maaasahang halamang gamot laban sa ubo, hika, sipon, at iba pang problema sa paghinga. Sa katunayan, matagal na itong ginagamit ng ating mga ninuno bilang bahagi ng tradisyonal na panggagamot, lalo na sa mga lugar na malayo sa modernong pasilidad medikal. Hindi lamang ito basta paniniwala o kwento ng matatanda. Ang lagundi ay kinikilala ng Department of Health bilang isa sa mga aprobadong halamang gamot sa bansa. Ibig sabihin, ito ay dumaan sa masusing pag-aaral, clinical trials, at siyentipikong pagsusuri upang mapatunayan ang bisa at kaligtasan nito. Isa ito sa 10 halamang gamot na opisyal na inirerekomenda ng DOH, lalo na para sa mga kondisyon na may kinalaman sa respiratory system. Bukod sa paggamit nito para sa ubo at sipon, ang lagundi ay ginagamit din sa ibang kondisyon tulad ng mild asthma, sore throat, at kahit lagnat. May kakayahan din itong makatulong sa pagpapababa ng mild pain dahil sa taglay nitong anti-inflammatory compounds. Sa madaling salita, hindi lang ito pang-ubo, isa itong multi-purpose na halamang gamot. Saan nga ba natin makikita ang lagundi? Napakadali nitong matagpuan sa Pilipinas. Karaniwan itong tumutubo sa mga bakuran, gilid ng kalsada, tabing ilog, at kahit sa mga bakanting lote. Isa ito sa mga halamang hindi maselan at kayang mabuhay kahit sa hindi masyadong inaalaga ang lupa. Mas madalas mo itong makikita sa mga probinsya kung saan mas malawak ang espasyo para sa pagtatanim, ngunit maging sa mga urban areas, may mga nagtatanim nito sa kanilang bakuran bilang bahagi ng kanilang herbal garden. Ang lagundi ay kayang tumubo sa iba't ibang klima. Kahit sa mga lugar na medyo malamig tulad ng Baguio, maaari itong mabuhay basta may sapat na araw at tubig. Isa ito sa dahilan kung bakit napaka-accessible nito sa maraming Pilipino. Kung wala ka namang access sa sariwang halaman, hindi ito problema.
Sa kasalukuyan, ang lagundi ay ginawang mas convenient gamitin dahil available na ito sa mga botika sa anyo ng syrup, tablet at kapsula. Ang mga produktong ito ay standardized. Ibig sabihin ay kontrolado ang dami ng active ingredients upang masigurong consistent ang epekto nito. Ngayon, paano nga ba ito nakakatulong sa ubo at sipon? Ang pangunahing benepisyo ng lagundi ay ang kakayahan nitong magpaluwag ng plema. Kung ikaw ay may ubo na may kasamang plema, tinatawag itong productive cough. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga na mailabas ang plema upang luminis ang daanan ng hangin. Dito pumapasok ang expectorant effect ng lagundi, tinutulungan nitong palabnawin ang plema at gawing mas madali itong ilabas sa pamamagitan ng pag-ubo. Bukod dito, ang lagundi ay may bronchodilating effect. Ibig sabihin, pinapalawak nito ang mga daanan ng hangin sa baga. Kapag ikaw ay may sipon o ubo, kadalasan ay sumisikip ang dibdib at nahihirapan kang huminga sa tulong ng lagundi. Lumuluwag ang paghinga dahil nababawasan ang paninikip ng airways. Mayroon din itong anti-inflammatory properties. Ang pamamaga sa lalamunan at baga ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tayo inuubo. Kapag namamaga ang lining ng respiratory tract, mas nagiging sensitibo ito at mas madaling mairita. Ang lagundi ay tumutulong upang mabawasan ang pamamaga na ito, kaya nababawasan din ang dalas at tindi ng pag-ubo. Dagdag pa rito, ang lagundi ay may mild antimicrobial properties. Ibig sabihin, nakakatulong din ito sa paglaban sa ilang uri ng bakterya na maaaring sanhi ng impeksyon sa respiratory system. Bagamat hindi ito kapalit ng antibiotics sa malalang kaso, maaari itong maging supportive remedy sa mild infections. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano ito gamitin ng tama. Isa sa pinakakaraniwang paraan ay ang paggawa ng lagundi tea o decoction. Kumuha ka ng 10 hanggang 12 sariwang dahon ng lagundi at siguraduhing malinis ang mga ito. Hugasan ng mabuti upang matanggal ang dumi o anumang kemikal. Ilagay ang mga dahon sa 2 baso ng tubig at pakuluan sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Habang kumukulo, unti-unting lumalabas ang mga aktibong sangkap ng dahon papunta sa tubig. Pagkatapos pakuluan, salain ang likido at hayaan itong lumamig hanggang sa kaya mo nang inumin. Maaari mo itong inumin 3 beses sa isang araw, umaga, tanghali at gabi. Mas mainam kung iinumin ito habang maligamgam dahil mas soothing ito sa lalamunan. Pwede rin namang durugin ang dahon at kunin ang katas nito. Ito ay mas concentrated na paraan ng paggamit. Matapos durugin, pigain ang dahon upang makuha ang katas. Maaari kang uminom ng 1 hanggang 2 kutsara, 2 hanggang 3 beses sa isang araw. Dahil mas puro ito, mahalagang huwag sosobra sa dami upang maiwasan ang posibleng side effects. Kung ikaw naman ay may access sa botika, mas madali ang paggamit ng lagundi sa anyo ng syrup o tablet. Ito ay lalong angkop para sa mga bata o sa mga taong ayaw ng lasa ng herbal tea. Ang mga produktong ito ay may nakasaad na tamang dosage, depende sa edad at timbang, kaya mahalagang sundin ito ng maigi. Ngunit kahit na ito ay natural na halamang gamot, may ilang paalala na dapat tandaan. Una, hindi ibig sabihin na dahil ito ay galing sa halaman, ay pwede na itong gamitin ng walang limitasyon. Ang sobrang paggamit ng lagundi ay maaaring magdulot ng side effects tulad ng pananakit ng tiyan, pagkahilo o allergic reaction sa ilang tao. Pangalawa, kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, mas mabuting kumonsulta muna sa doktor bago gumamit ng lagundi. Bagamat ito ay generally safe, mahalaga pa rin ang gabay ng isang medical professional. Pangatlo, kung ang ubo ay tumatagal ng higit sa 1 hanggang 2 linggo o may kasamang mataas na lagnat, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib, huwag umasa lamang sa halamang gamot. Ito ay maaaring senyales ng mas seryosong kondisyon tulad ng pneumonia o tuberculosis na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Isa pang mahalagang tip ay ang pagsabay ng paggamit ng lagundi sa tamang pangangalaga sa katawan. Uminom ng maraming tubig upang makatulong sa pagnipis ng plema. Magpahinga ng sapat upang mapalakas ang immune system. Iwasan ang mga bagay na maaaring magpalala ng ubo,
tulad ng malamig na inumin, usok, at alikabok. Sa kabuuan, ang lagundi ay isang makapangyarihang halamang gamot na madaling mahanap, madaling gamitin, at may matibay na basehan sa siyensya. Ngunit tulad ng anumang uri ng gamot, ang susi sa pagiging epektibo nito ay ang tamang kaalaman at wastong paggamit. Ngayon, kung nakakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Sa simpleng paraan na ito, nakakatulong ka sa pagpapalaganap ng kaalaman at pagbuo ng isang komunidad na mas may alam, mas malusog, at mas handang alagaan ang sarili. Ngayon naman, lumipat tayo sa oregano. Ang oregano na karaniwang ginagamit sa Pilipinas ay hindi lamang pangluto. Ito ay isang halamang may makakapal, mabalahibong dahon, at matapang na amoy na agad mong mapapansin kapag hinawakan o dinurog. Ang scientific name nito ay Plectranthus amboynicus at kilala rin bilang Cuban oregano, Indian borage, o minsan ay sambong bato sa ibang lugar. Bagamat may oregano na ginagamit sa Western cooking, iba ito sa karaniwang halamang oregano na ginagamit bilang gamot sa Pilipinas. Ang uri na ito ay mas makapal ang dahon, mas mabango, at mas mataas ang taglay na medicinal compounds. Ang oregano ay matagal nang ginagamit sa tradisyonal na panggagamot hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa, sa Asia at Africa. Sa ating lokal na konteksto, isa ito sa mga unang halamang ginagamit kapag may batang inuubo o may makating lalamunan. Madalas itong nakikita bilang unang lunas bago pa man uminom ng synthetic na gamot. Madalas itong itinatanim sa mga paso o maliit na garden sa bahay dahil madali itong alagaan. Halos bawat bahay sa probinsya ay may tanim nito. Hindi ito nangangailangan ng espesyal na lupa o komplikadong pag-aalaga. Kahit sa simpleng paso, basta may sapat na araw at konting dilig, tutubo ito ng maayos. Isa pa sa kagandahan ng oregano ay ang bilis nitong dumami. Isang sanga lang ang itanim mo at sa loob ng ilang linggo ay magkakaroon ka na ng panibagong halaman. Saan naman ito makikita? Napakadali ring hanapin ang oregano sa Pilipinas. Karaniwan itong nasa bakuran, paso, rooftop garden o kahit sa gilid ng bahay. Maraming Pilipino ang nagtatanim nito, hindi lang dahil sa benepisyo nito sa kalusugan kundi dahil na rin sa pagiging praktikal nito. Kung may kapitbahay kang may tanim na oregano, madali kang makahingi ng isang sanga at itanim ito sa sarili mong lupa. Makikita rin ito sa mga palengke, lalo na sa mga nagbebenta ng halamang gamot o fresh herbs. Sa mga plant shops at garden centers, madalas din itong available bilang starter plant. Dahil sa demand at popularidad nito bilang halamang gamot, hindi mahirap makahanap ng oregano kahit sa urban areas. Ngayon, pag-usapan natin ang mas mahalagang aspeto ang benepisyo nito sa ubo at sipon. Ang oregano ay kilala sa kanyang antimicrobial properties. Ibig sabihin, kaya nitong labanan ang bakterya at ilang uri ng virus na maaaring sanhi ng impeksyon sa respiratory system. Ang mga compound tulad ng carvacrol at thymol na matatagpuan sa oregano ay may kakayahang pumatay o pumigil sa paglago ng mga mikrobyo. Kaya kung ang ubo mo ay dulot ng impeksyon, makakatulong ang oregano bilang natural na panlaban. Bukod dito, ang oregano ay may natural na soothing effect sa lalamunan. Kung ikaw ay may dry cough o makating lalamunan, makakatulong ito upang mabawasan ang iritasyon. Ang pakiramdam na parang may kumikiliti sa lalamunan na siyang nagtitrigger ng paulit-ulit na pag-ubo ay maaaring maibsan sa tulong ng oregano. Mayroon din itong anti-inflammatory effect. Kapag ang lalamunan at respiratory tract ay namamaga, mas nagiging sensitibo ito at mas madaling mairita. Ang oregano ay tumutulong upang mabawasan ang pamamaga na ito, kaya nababawasan din ang discomfort at dalas ng pag-ubo. Dagdag pa rito, ang oregano ay may antioxidant properties. Ang antioxidants ay tumutulong sa pagprotekta ng ating mga cells laban sa damage. Kapag ang immune system ay malakas, mas mabilis nitong nalalabanan ang mga virus at bakterya na nagdudulot ng sipon at ubo. Isa pang mahalagang benepisyo ng oregano ay ang kakayahan nitong makatulong sa pagpapaluwag ng paghinga.
Ang aroma nito ay may decongestant effect, lalo na kapag ginamit sa steam inhalation. Nakakatulong ito upang mabawasan ang bara sa ilong at mapadali ang paghinga. Ngayon, paano nga ba ito gamitin ng tama? Ang pinakakaraniwang paraan ay ang pagkuha ng katas ng oregano. Hugasan muna ng mabuti ang mga dahon upang matanggal ang dumi. Pagkatapos, durugin o pigtasin ang dahon hanggang lumabas ang katas. Maari mo itong pigain gamit ang kamay o kutsara. Dahil medyo matapang at mapait ang lasa nito, karaniwang hinahaluan ito ng kaunting asukal o pulot upang mas madaling inumin. Ang katas na ito ay maaaring inumin ng paunti-unti sa loob ng araw. Karaniwang 1 kutsarita hanggang 1 kutsara ang iniinom depende sa edad at tolerance ng umiinom. Para sa mga bata, mas mabuting mas maliit ang dosage at dapat ay diluted. Pwede rin itong gawing tsaa. Kumuha ng ilang dahon, pakuluan ito sa tubig sa loob ng 10 minuto at pagkatapos ay salain. Ang oregano tea ay mas banayad ang lasa kumpara sa purong katas at mas madaling inumin lalo na kung may sore throat. Mas mainam itong inumin habang maligamgam dahil mas nakakatulong ito sa pagpapakalma ng lalamunan. Isa pang epektibong paraan ay ang steam inhalation. Magpakulo ng tubig, ilagay ang sariwang dahon ng oregano at langhapin ang singaw. Takpan ang ulo ng tuwalya upang mas makonsentrate ang singaw. Ang paraang ito ay direktang nakakatulong sa pagluwag ng ilong at paghinga, lalo na kung ikaw ay may sipon o baradong ilong. May ilang tao rin na gumagamit ng oregano bilang pangmumog kapag may sore throat. Ang pinaglagaan ng dahon ay maaaring gamitin bilang gargle upang makatulong sa pagpatay ng bakterya sa lalamunan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi dahil natural ang oregano at lagundi ay ibig sabihin ay pwede na itong gamitin ng walang limitasyon. Ang sobrang paggamit ay maaaring magdulot ng side effects tulad ng pananakit ng tiyan, pagsusuka o allergic reaction sa ilang tao. Ang katawan ng bawat tao ay iba-iba ang reaksyon, kaya mahalagang obserbahan ang sarili. Kung ikaw ay buntis, nagpapasuso o may iniinom na ibang gamot, mas mabuting kumonsulta muna sa doktor bago gumamit ng oregano. May posibilidad na magkaroon ito ng interaction sa ibang gamot o makaapekto sa kondisyon ng pagbubuntis. Para sa mga bata, lalo na sa mga sanggol, kailangan ding maging maingat. Huwag basta magbigay ng puro o concentrated na katas ng oregano. Mas mabuting ihalo ito sa tubig upang hindi masyadong matapang. At kung may alinlangan, mas ligtas na kumonsulta sa pediatrician. Mahalaga ring malaman kung kailan dapat humingi ng tulong medikal. Kung ang ubo ay tumagal ng higit sa 1 o 2 linggo o may kasamang mataas na lagnat, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib, huwag nang umasa lamang sa home remedies. Ang mga sintomas na ito ay maaaring indikasyon ng mas seryosong kondisyon na nangangailangan ng agarang atensyon ng doktor. Bukod sa paggamit ng halamang gamot, mahalaga rin ang tamang pangangalaga sa katawan. Uminom ng maraming tubig upang mapalabnaw ang plema at mas madaling mailabas ito. Magpahinga ng sapat upang mapalakas ang immune system. Iwasan ang malamig na inumin at exposure sa usok, alikabok at iba pang irritants na maaaring magpalala ng ubo. Ang oregano at lagundi ay hindi lamang simpleng halaman. Sila ay sumasalamin sa malalim na kaalaman ng ating mga ninuno tungkol sa kalikasan at kalusugan. Sa panahon ngayon kung saan maraming modernong gamot, mahalaga pa ring balikan at pahalagahan ang mga natural na alternatibo na napatunayan na sa paglipas ng panahon. Sa tamang kaalaman at wastong paggamit, ang oregano ay maaaring maging isang epektibong katuwang sa paglaban sa ubo at sipon. Hindi man ito kapalit ng modernong medisina sa lahat ng pagkakataon, ito ay isang mahalagang bahagi ng holistic na pag-aalaga sa kalusugan. At kung iisipin mo, baka ang lunas na hinahanap mo ay matagal nang nandyan tumutubo lang sa paso o bakuran. Tahimik ngunit handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Ngayon naman, lumipat tayo sa luya. Ang luya ay isa sa pinakakilala at pinakaginagamit na halamang gamot hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kilala ito sa kanyang maanghang na lasa at matapang na aroma na agad mong mapapansin kapag hiniwa o dinurog.
Ang scientific name nito ay Zingiber officinale at ito ay kabilang sa pamilya ng mga halamang ugat o rhizome. Sa kulturang Pilipino, ang luya ay hindi lamang sangkap sa pagluluto, kundi isa ring mahalagang bahagi ng tradisyonal na panggagamot. Madalas itong ginagamit bilang natural na lunas sa ubo, sipon, sore throat, at iba pang karamdaman sa respiratory system. Sa katunayan, maraming Pilipino ang lumaki na ang unang ipinapainom kapag inuubo ay salabat o luya tea. Ang paggamit ng luya bilang gamot ay may mahabang kasaysayan. Hindi lang sa Pilipinas ito, ginagamit maging sa China at India. Matagal na itong bahagi ng kanilang herbal medicine. Hanggang ngayon, patuloy itong pinag-aaralan ng modernong siyensya at napatunayan na maraming benepisyo ang taglay nito para sa kalusugan. Saan naman ito makikita? Napakadaling makahanap ng luya sa Pilipinas. Hindi tulad ng ibang halamang gamot na kailangang itanim, ang luya ay readily available sa halos lahat ng palengke at grocery stores. Ito ay isa sa mga pangunahing sangkap sa kusina, kaya halos araw-araw itong ginagamit sa pagluluto. Bukod sa pagbili, maaari mo rin itong itanim sa sarili mong bakuran o paso. Ang luya ay hindi maselan, kailangan lang nito ng lupa, sapat na tubig at kaunting sikat ng araw. Maaari kang magtanim gamit ang mismong piraso ng luya na nabili mo sa palengke. Sa paglipas ng panahon, ito ay tutubo at magbibigay ng panibagong ani. Sa mga probinsya, karaniwan itong itinatanim sa likod bahay o sa maliliit na taniman. Sa mga urban areas naman, pwede itong itanim sa paso, kaya accessible ito kahit sa mga nakatira sa lungsod. Ngayon, pag-usapan natin ang benepisyo ng luya sa ubo at sipon. Ang luya ay kilala sa kanyang anti-inflammatory properties. Ibig sabihin, nakakatulong ito sa pagbawas ng pamamaga sa lalamunan at respiratory tract. Kapag ikaw ay may sore throat o inuubo dahil sa irritation, makakatulong ang luya upang mabawasan ang hapdi at discomfort. Mayroon din itong antimicrobial properties. Ang luya ay may kakayahang labanan ang ilang uri ng bakterya at virus na maaaring sanhi ng sipon at ubo. Bagamat hindi ito kapalit ng antibiotics sa malalang impeksyon, ito ay isang mahusay na supportive remedy para sa mild symptoms. Isa pa sa pinakamahalagang benepisyo ng luya ay ang kakayahan nitong magpalakas ng immune system. Ang mga natural compounds nito, tulad ng gingerol, ay tumutulong upang palakasin ang resistensya ng katawan laban sa sakit. Kapag malakas ang immune system, mas mabilis kang nakaka-recover mula sa sipon at ubo. Bukod dito, ang luya ay may warming effect sa katawan. Kapag ikaw ay nilalamig, may sipon, o barado ang ilong, ang pag-inom ng mainit na luya ay nakakatulong upang magbigay ginhawa. Pinapainit nito ang katawan at tumutulong sa pagpapalabas ng pawis na isa ring paraan ng katawan para labanan ang sakit. Nakakatulong din ang luya sa pagpapaluwag ng paghinga. Sa pamamagitan ng pag-inom ng luya tea o paglanghap ng singaw nito, nababawasan ang bara sa ilong at mas nagiging maayos ang daloy ng hangin. Ngayon, paano nga ba ito gamitin ng tama? Ang pinakakaraniwang paraan ay ang paggawa ng salabat o ginger tea. Kumuha ng sariwang luya, balatan ito, at hiwain ng manipis o dikdikin upang mas lumabas ang katas. Pakuluan ito sa tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Habang kumukulo, lalabas ang natural na oils at compounds ng luya na may benepisyo sa katawan. Pagkatapos pakuluan, maaari mo itong salain at inumin habang mainit-init. Madalas itong nilalagyan ng pulot o asukal upang mas maging masarap at mas soothing sa lalamunan. Ang pag-inom ng salabat 2 hanggang 3 beses sa isang araw ay makakatulong sa pag-alis ng ubo at sipon. Pwede rin itong nguyain ng direkta, lalo na kung sariwa ang luya. Bagamat matapang ang lasa nito, ang pagnguya ng maliit na piraso ay maaaring makatulong sa sore throat. Isa pang paraan ay ang paglanghap ng steam mula sa luya. Magpakulo ng tubig, ilagay ang hiniwang luya, at langhapin ang singaw. Tulad ng oregano, nakakatulong ito sa pagluwag ng ilong at paghinga. May ilang tao rin na gumagamit ng luya bilang halo sa ibang herbal remedies tulad ng paghalo nito sa honey at kalamansi upang makagawa ng natural cough syrup. Ang kombinasyon na ito
ay kilala sa pagpapalakas ng immune system at pagpapakalma ng lalamunan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na kahit natural ang luya, hindi ito dapat abusuhin. Ang sobrang pag-inom ng luya ay maaaring magdulot ng side effects tulad ng heartburn, pananakit ng tiyan, o iritasyon sa sikmura. Kung ikaw ay may kondisyon tulad ng acid reflux o ulcer, dapat ay maging maingat sa paggamit ng luya dahil maaari nitong palalain ang sintomas. Kung ikaw ay buntis o umiinom ng maintenance na gamot, lalo na para sa dugo o blood pressure, mas mabuting kumonsulta muna sa doktor. Ang luya ay maaaring makaapekto sa blood clotting at maaaring magkaroon ng interaction sa ilang gamot. Para sa mga bata, ligtas naman ang luya kung ito ay ibinibigay sa tamang dami. Mas mabuting gawing mas banayad ang timpla, tulad ng mas diluted na tsaa, upang hindi ito masyadong matapang para sa kanilang panlasa at tiyan. Mahalaga ring tandaan na ang luya ay hindi kapalit ng medikal na paggamot sa malalang kondisyon. Kung ang ubo ay tumatagal ng higit sa 1 o 2 linggo o may kasamang lagnat, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib, kinakailangan ng kumonsulta sa doktor. Bukod sa paggamit ng luya, mahalaga pa rin ang tamang pangangalaga sa katawan. Uminom ng sapat na tubig, magpahinga ng maayos, at iwasan ang mga bagay na maaaring magpalala ng ubo tulad ng usok, alikabok, at malamig na inumin. Ang luya ay hindi lamang isang simpleng sangkap sa kusina. Isa itong makapangyarihang natural na lunas na matagal nang ginagamit ng ating mga ninuno. Sa tamang kaalaman at wastong paggamit, maaari itong maging epektibong katuwang sa paglaban sa ubo at sipon. At kung iisipin mo, ang isa sa pinakamabisang lunas ay maaaring nasa kusina mo lang handa ng gamitin, natural, at subok na sa paglipas ng panahon. Sa puntong ito, malinaw na ang lagundi, oregano, at luya ay hindi lamang simpleng mga halaman na karaniwan nating nakikita sa bakuran o kusina. Sila ay may malalim na papel sa kalusugan, lalo na pagdating sa mga karaniwang sakit tulad ng ubo at sipon. Ngunit mahalagang tandaan na ang tunay na susi sa pagiging epektibo ng mga halamang ito ay hindi lamang ang paggamit nito, kundi ang tamang kaalaman kung kailan, paano, at gaano ito gagamitin. Isa sa pinakamahalagang paalala pagdating sa paggamit ng mga natural na lunas ay ang pagiging responsable. Kahit pa ang mga ito ay galing sa kalikasan, hindi ibig sabihin ay ligtas na ito sa lahat ng pagkakataon. Ang bawat katawan ay may kanya-kanyang reaksyon. May mga taong mabilis gumaling sa herbal remedies, habang ang iba naman ay maaaring makaranas ng hindi kanais-nais na epekto. Halimbawa, kung ikaw ay may allergy sa isang partikular na halaman, maaaring magdulot ito ng pangangati, pamamantal, o kahit mas seryosong reaksyon. Kaya mahalaga na subukan muna sa maliit na dami at obserbahan kung paano tumutugon ang iyong katawan. Bukod dito, kung ikaw ay may iniinom na maintenance na gamot, tulad ng para sa high blood pressure, diabetes, o blood thinning, mahalagang kumonsulta muna sa doktor bago gumamit ng herbal remedies. Ang ilang compound sa mga halamang ito ay maaaring makaapekto sa bisa ng iyong iniinom na gamot o magdulot ng hindi inaasahang interaction. Isa pang mahalagang aspeto ay ang tamang diagnosis. Maraming tao ang umaasa agad sa home remedies sa tuwing may nararamdamang sintomas. Ngunit hindi lahat ng ubo at sipon ay pare-pareho. May mga pagkakataon na ang simpleng ubo ay maaaring sintomas na pala ng mas malalang kondisyon tulad ng bronchitis, pneumonia, o kahit tuberculosis. Kung ang iyong ubo ay tumatagal ng higit sa 2 linggo, may kasamang dugo, matinding pananakit ng dibdib, o hirap sa paghinga, huwag nang mag-atubiling magpatingin sa doktor. Ang herbal remedies ay epektibo bilang suporta, ngunit hindi ito kapalit ng tamang medikal na pagsusuri at gamutan. Mahalaga rin ang papel ng tamang lifestyle sa paggaling. Kahit gaano pa kaepektibo ang lagundi, oregano o luya, kung hindi mo aalagaan ang iyong katawan, maaaring bumagal ang iyong paggaling. Siguraduhing uminom ng sapat na tubig araw-araw upang makatulong sa pagnipis ng plema.
Ang hydration ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng recovery. Ang sapat na pahinga ay hindi rin dapat isantabi. Kapag ikaw ay may sakit, ang iyong katawan ay nangangailangan ng mas maraming enerhiya upang labanan ang impeksyon. Ang kakulangan sa tulog ay maaring magpahina ng immune system at magpatagal ng iyong paggaling. Iwasan din ang mga bagay na maaaring magpalala ng iyong kondisyon. Ang paninigarilyo, exposure sa usok, alikabok at malamig na hangin ay maaaring magdulot ng iritasyon sa lalamunan at baga. Kahit ang pag-inom ng sobrang lamig na inumin ay maaaring mag-trigger ng ubo sa ilang tao. Kung nais mo talagang mapabilis ang paggaling, maaari mong pagsamahin ang mga natural na lunas at tamang lifestyle. Halimbawa, maaari kang uminom ng lagundi para sa plema, oregano para sa sore throat, at luya para sa overall immune support habang sinasabayan ito ng sapat na pahinga at hydration. Sa kabuuan, ang napag-usapan natin sa video na ito ay ang kahalagahan ng tatlong makapangyarihang halamang gamot, ang lagundi, oregano, at luya bilang natural na paraan upang maibsan ang ubo at sipon. Tinalakay natin kung ano ang mga ito, saan sila matatagpuan sa Pilipinas, paano sila gamitin, at ano-ano ang kanilang benepisyo sa ating respiratory health. Nakita rin natin na ang lagundi ay epektibo para sa may plema at hirap sa paghinga. Ang oregano ay mahusay para sa sore throat at impeksyon, at ang luya ay nagbibigay ng init, nagpapalakas ng immune system, at tumutulong sa overall recovery. Ang bawat isa sa kanila ay may natatanging papel, ngunit kapag ginamit ng tama, maaari silang maging bahagi ng isang holistic na paraan ng pag-aalaga sa kalusugan. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahalagang aral dito ay ang balanse. Ang paggamit ng herbal medicine ay hindi dapat maging kapalit ng modernong medisina, kundi isang katuwang nito. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, maaari mong pagsamahin ang tradisyonal at modernong paraan upang makamit ang mas epektibong pangangalaga sa iyong katawan. Ngayon, kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang ganitong klaseng impormasyon. Ibahagi mo rin ito sa iyong pamilya at mga kaibigan upang mas marami ang makinabang sa kaalamang ito. At gusto rin naming marinig mula sa iyo na gagamit mo na ba ang lagundi, oregano o luya sa inyong bahay? Ano ang naging karanasan mo? I-comment mo sa ibaba at sabay-sabay nating palawakin ang kaalaman ng bawat isa. Sa simpleng pagbabahagi ng impormasyon, sama-sama tayong bumubuo ng isang komunidad na mas may alam, mas handa at mas malusog.